Ikalabing-anim na panel. Sinebriha at ang mga unang aklat tungkol sa mga wika sa Pilipinas. Magpatuloy na tayo sa ikalabing-anim na panel na may pamagat na Sinebriha at ang mga unang aklat tungkol sa mga wika sa Pilipinas. Hinati ang kapuluan sa saklaw ng misyon ng bawat relihiyoso na nagsagawa ng unang sistematikong tangka na pasimplehin o ipaloob sa reduksyon ang mga wika ng mga nasabing lugar sa mga tuntuning panggramatika. Gamit sa pangkalahatan ang Introductiones Latinae ni Nebriha bilang modelo. Ang mga Pransiskano sa Bicol ay naglimbag ng posthumous na akdang Vocabulario de la Lengua Bicol ni Padre Marcos de Lisboa. Ang mga Jesuita ay nagtampok ng mga aklat tungkol sa iba't ibang wikang Binisaya, gaya ng Arte de la Lengua Bisaya de la Provincia de Leyte ni Padre Domingo Esguerra. Ang mga Agustino sa Pampanga ay mayroong Arte y Vocabulario de la Lengua Pampanga ni Padre Alvaro de Benavente. Pinasok ng mga ordeng relihiyoso ang Maynila at naisulat ang mga aklat na tungkol sa Tagalog. Noong 1610, inilimbag ng Dominikong si Francisco Blancas de San Jose ang kanyang Arte y Reglas de la Lengua Tagala, na nagtampok sa Tagalog bilang kauna-unahang wika sa Pilipinas na may gramatika ng mga misyonero at nalimbag gamit ang movable type print. Hindi man binanggit si Nebriha, ang aklat ay puno ng kanyang mga konseptong naglalarawan sa wika, mga case, tense, declension at iba pa. Sa panel na ito, makikita natin ang Arte de la Lengua Cebuana na inilimbag noong 1836 ni Francisco Encina. Gayon din ang Arte de la Lengua Bisaya Hiligayna de la Isla de Panay ni Alonso Mentrida.